Pagpalang araw po muli sa inyo at patuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. So word of encouragement. I hope na you like and share ito pong ating vlog po sa araw-araw. So sa ating pong pag-aaral po ngayong araw na ito, gusto ko pong ipagpatuloy yung pong ating pong nabasa o napag-aralan kahapon patungkol po sa isang hari na si King Hezekiah po. So ito pong haring ito, sabi ko nga po kahapon, siya po ay merong lumakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Siya po ay nagtiwala sa Panginoon. Kaya nga po nung nagkaroon siya ng karamdaman na pinakita po doon sa kwento na siya po ay nag-please sa Lord, nanalangin sa Panginoon at pinakinggan po siya ng ating Panginoon. Nakita po ng Diyos. Kaya nga po, ang kailangan po natin dito ay magkaroon tayo ng centerness. Magkaroon ng sentro ang ating Diyos sa ating buhay. So, hindi po tayo pwedeng magkaroon lamang ng pagsisimba o pag-aaral ng salita ng Diyos. Kailangan po sentro talaga ang Diyos sa ating bubuhay. So paano nga po natin malalaman na sentro ang Diyos sa ating buhay kung tayo po ay hindi na nagwo-worry? Yan. So salitang worry po sapagkat kung talagang trusting kayo sa Lord, hindi na po dapat tayo nagwo-worry bilang isang mananampalataya. So kaya nga po sabi sa Matthew 6:34, do not worry for tomorrow will worry about itself. So yan po yung number one na ating kailangan magkaroon tayo sa ating buhay, gawing sentro ang ating Diyos. Pangalawa po, gusto ko pong i-share sa inyo na gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng connection sa ibang mga mananampalataya. Marami po kasi na ayaw na pong magpunta sa mga simbahan physically. Gusto na lang nila manood dito po sa mga ating pong mga video, di ba? Sa ating pong online streaming. So gustong-gusto ng Panginoon po, hindi lang po tayo makakarinig, gusto niya makihalubilo po tayo. Kaya nga po gusto ng Lord makipag-connect tayo sa ibang mananampalataya o believers. Kaya nga po sabi dito sa Hebrews 10:25, let us not give up the habit of meeting together. Instead, let us encourage one another. So, kagaya po ng ginagawa ko po sa inyo ngayon, hindi po ako nakakapag-usap sa inyo. Ako po ay nagpapahayag lamang ng mabuting balita, word of encouragement. Pero wala po akong communication sa inyo. At hindi po tayo nagkakaroon ng interaction. Gusto ng Panginoon merong interaction just like si King Hezekiah, nanalangin siya sa Diyos, narinig ng Diyos, sumagot ang Diyos sa kanya. So, ganun din po yan. Gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng connection sa ibang mga believer para tayo ay magkaroon po ng pagpapalakasan, magbi-build up sa atin. Yung nagkakaroon po tayo ng kahinaan sa ating buhay, nagkakaroon tayo ng mga suliranin, pero ang isa't isa po, pag nagsama-sama po tayo, nagkakaroon ng panalanginan, nagkakaroon po ng encouragement ang mga Kristiyano. So, ang challenge ko po sa inyo mga kasama, mga kapatid, kailangan po saan ka man naroon ngayon, nasa abroad ka man o nandito ka sa Pilipinas, I encourage you maghanap ka ng isang full gospel Christian believing church. O full gospel, ulitin ko, full gospel Christ believing church. Hindi Christian believing church, Christ believing church. So ayan. So kailangan mo maghanap ng isang simbahan na full gospel po. Pero hindi po lahat ay simbahan ay tinataas ang ating Panginoon. You have to determine, aralin mo, mag-pray ka kung saan ka dinadala ng Panginoon. Then, pag nakapasok ka doon sa church na yun, humanap ka ng small group. Pag naka-attend ka doon, hanap ka ng small group para doon ka magkakaroon ng interaction. Kasi sa loob ng simbahan po, makikinig ka lamang diyan, uuwi ka na. So wala kang communication sa mga kapwa, mga mananampalataya. So I encourage kayo kapatid na ikaw ay mag-join sa small group at mag-commit ka every gawain nila, Sunday, Bible study, prayer meeting, ikaw ay mag-join diyan para ikaw ay lumago. Sapagkat ang pangatlo pong gusto ng Panginoon sa atin, hindi lang tayo maging sentro ang ating Panginoon sa buhay natin at hindi lang tayo makapag-connect sa ating mga kapwa mananampalataya. At ang pangatlo po, gusto ng Panginoon, lumago tayo. Lumago tayo sa ating spiritual life. So magkaroon tayo ng maturity. Kaya nga po sinabi ng Hebrews 6:1, let us go on and become mature in our understanding, a strong Christian ought to be. Gusto ng Panginoon maging strong ka, hindi yung, mahina, lulugo-lugo. Gusto ng Panginoon ikaw ay maging matatag na mananampalataya, lumalagong Kristiyano. Amen? So paano ba tayo lalago? So paano tayo lalago bilang mananampalataya? So yan. So bibigyan kita ng isang practical points para po lumago ka kapatid.
Number one, magjo-join ka ng grupo at doon mag-aaral ka ng salita ng Diyos. Hindi lang po puro chikahan, hindi lang puro kuwentuhan. Kailangan po doon sa grupong 'yon, kayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, nagpapalakasan at nananalangin sa isa't isa. So, at ang pangalawa po diyan, kailangan matuto ka rin mag-devotion. So, napakahabang topic po 'yan, kailangan po natin bigyan ng ibang panahon ang mga pag-aaral na 'to. Ngunit doon sa small group na makakasama ka, ikaw ay matututo mag-devotion diyan. So, kailangan mo maglaan ng time mag-devotion. Hindi po magbasa lang ng Bible. Magkaiba po yung devotion sa pagbabasa ng Biblia. Ang pagbabasa po, binasa niyo lang pero minsan hindi natin nauunawaan. Yes. Hindi po lahat ng nandoon ay kasi po ang Bible ay more on kwento. So, hindi po natin maintindihan 'to kung wala ang banal na espiritu. So, devotion po, ito ay panalangin muna, hingin natin sa Panginoon sapagkat ang Bible po, ang author po niyan ay ang Diyos. So, kailangan mismo ang Diyos ang magsasalita po. Ang tawag po natin diyan ay nagririma ang salita ng Diyos sa'yo, sa mga nagbabasa. So, devotion, you have to spend your time with the Lord, asking God to help you understand kung ano yung sinulat niya ron sa Bible. Kaya nga po ang Bible ay buhay sa mga Kristiyano. At hindi po 'to nagiging buhay kung hindi po sinasamahan 'to ng panalangin at tamang oras po. So you have to find time, ikaw ay magbasa ng salita ng Diyos, devote mo yung sarili mo doon sa pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Panginoon. Hindi lang po sa pagbabasa, kailangan mo rin itong sundin yung instruction niya. Kasi po hindi lamang po puro kwento ang Bible, kung hindi meron din po itong instruction. At sa instruction niya nyo, unti-untiin mong sundin, unti-unti mong masanay ka. Katulad ni King Hezekiah, siya po ay sumusunod doon sa instruction. Pangapat po, kailangan natin matutong magmahal sa kapwa natin mga Kristiyano at patuloy tayong mag-worship. So wag po tayong ma-late 'pag may mga worship time po tayo dun sa simbahan. Kailangan po natin ng worship hindi lang po pakikinig ng salita ng Diyos. Kailangan natin purihin, sambahin ang ating Panginoon. So papaano mo malalaman kung ikaw ay lumalago spiritually? Yan. So kailangan natin matutong paano lumago spiritually. Ang unang-una, kailangan nagbabago ka sa iyong karakter. Makikita mo yun sa sarili mo. Kaya nga po tayo ay nagkakaroon din ng mga testimony, patotoo, sapagkat doon nakikita po natin ano yung pagbabago ng taong yun simula nung siya ay nakakilala sa Diyos at nagkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. Sapagkat sinabi po sa 2 Corinthians 5:17, "Therefore, if anyone in Christ, he is a new creation." Kung sino man daw po ang nakikristo ay bagong nilalang na. Yung luma ay nawawala, pass away. Behold, the new has come. So dumating na nga yung bago nung nagkaroon ka ng relasyon sa ating Panginoong Hesus. So importante po yan, hindi lang po magkaroon ng relasyon, maging sentro ang ating Panginoon, then ikaw ay magkakaroon ng pagbabago. So ang pagbabago po ay hindi nanggagaling po sa simbahan o sa tao, kung hindi ang pagbabago ay nanggagaling sa Diyos. So kailangan mo magkaroon, ikaw mismo makakakita niya sa sarili mo ang pagbabago. Pangalawa po, pag may trials ka, problema sa buhay mo, ang tanong mo, dati kasi ang tanong mo, bakit ba nangyari yan? 'Di ba? Bakit nangyayari 'to sa akin, Lord? Bakit 'to nangyayari sa buhay ko? 'Di ba? Kung kagaya ni King Hezekiah, nung dumating sa kanya yung problema na siya ay mamamatay na raw, sabi ni Propeta Isaiah, hindi siya nagtanong, "Bakit, Lord?" 'Di ba? Ang sinabi niya, "'Di ba naglingkod ako sa Lord, nakita mo yung buhay ko, naging tapat ako sa Lord. So ano po ba yung nangyayari sa akin, Lord?" Kaya dapat mo ikaw 'pag ikaw ay lumalagong Kristiyano, dapat mo na nagiging tanong, ang tanong mo na ay ano, hindi bakit. Ayan, yun ang isang simbolo o isang, aspeto na ikaw ay lumalago. Nagtatanong ka na lang, "Ano, Lord, ang tinuturo mo sa akin, hindi yung bakit." Okay? So ang pangatlo po, na makikita po natin 'pag ikaw ay lumalagong Kristiyano, ang mga problema dumating sa buhay mo ay nagiging better. Better kang Christian at hindi nagiging bitter, okay? So marami po kasi tayo, hindi naman po mawawala ang problema natin, hindi mawawala yan. Phase by phase yan, level by level yan. So hindi tayo tinanggalan ng problema. Gumagawa ang Diyos ng paraan para tayo makalusot dun sa problema. So ngayon, ang tanong ba, nagiging better Christian ka ba 'pag may problema ka? So isang senyales po 'yan ng paglagong Kristiyano, nagiging better Christian ka. Pero 'pag naging bitter ka dahil pinagalitan ka, na-correct ka ng ganito, ay ganyan-ganyan, so
yung sitwasyon ng buhay mo parang ayoko na, nagiging bitter ka diyan, hindi ka nagiging maayos na Kristiyano. I'm sorry to say kailangan po talaga natin maging totoong Kristiyano. So, ang isa pa po, gusto ng Diyos na mag-contribute ka sa ministry ng Lord. Gusto niya na magkaroon ka ng bahagi sa simbahan. So, gusto ko po ito pagpatuloy po bukas muli kasi tapos na po yung oras ko ng 10 minuto po sa isang araw po. So, gusto ko pong i-share po sa inyo bukas po. So, at tabayanan niyo po itong susunod nating topic po, okay? So, pag-pray po tayo. Lord, salamat Panginoon sa oras na ito at patuloy kami, Lord, na tinuturuan po ninyo. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang ministry ito, ng pagbablog po, Lord, at tunay nga ang bawat isa sa amin ay lumago sa pagsubaybay po namin ng mga mensahe po ninyo. Sinasamba ka namin, pinupuri sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So God bless you and have a good day po. See you tomorrow.